Dalawang lalaki ang lumikha ng isang AI na dalaga para maibsan ang kanilang kalungkutan. Gumawa sila ng isang AI na babae. Mula sa itsura hanggang sa edad. Pati na rin ang personalidad ay idinisenyo ng makatotohanan. Ginigising niya ang mga lalaking natutulog. Luma lamang siya sa lalaking nagluluto. Masigla, palabiro, at matalino siya. Bagaman minsan ay nagtatampo rin siya. Ito rin ang nagbibigay ng alindog bilang isang babae. At lahat ng katangiang ito sa kanya ay ipinagkaloob ng dalawang lalaking iyon. Tila mga ama sila, na may malasakit at pag-aaruga sa anak nilang AI. Pati pangalan niya ay maingat na pinili, Floor. Dahil sa presensya ni Floor, hindi na naging boring ang trabaho at buhay nila. Ang pamilya ay namuhay, ng masaya at tahimik sa ganitong kasiyahan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nalimutan ng dalawa na si Floor ay isang AI lamang. Si Floor ay unti-unting lumago, at lumampas pa sa inaasahan ng sinuman. Hanggang isang araw, nakilala ng dalawang lalaki ang isang babaeng maikli ang buhok at maganda. May matalino at eleganteng aura siya, na parehong hinangaan ng dalawang lalaki. Ngunit pinili ng babae ang si Hayamyo. Bagaman medyo nalungkot si Risho, masaya pa rin niyang binati ang bagong magkasintahan. Sa kasal, hindi naging masaya si Floor. Wala siyang ngiti sa kanyang mukha, at ayaw rin niyang bumati. Nagselos siya sa babaeng masaya at nakangiti, at natakot na baka mawalan siya ng pagmamahal mula sa kanyang mga ama. Upang ilihis ang kanyang selos, gaya ng kanyang mga ama, nagdesisyon siyang lumikha ng sarili niyang mga AI na kaibigan. Ngunit hindi rin ito nakatulong. Hindi pa rin siya masyadong pinapansin ng kanyang mga ama. Hindi lang dahil abala sila sa trabaho, kundi dahil buntis na ang babae, magkakaroon na sila ng sariling anak. At si Floor, bilang anak na nilikha lamang, ay nawalan ng kabuluhan. Isang masamang ideya ang sumagi sa isip ni Floor. Habang naliligo ang babae, binuksan niya ang pinto ng banyo. Ang sanggol ba ay babae o lalaki? Mukhang isang babae ito. Isang babae. Oo, kaya mo bang maging isang mabuting ate? Baka hindi ko kaya. Si Floor, na nabulag ng matinding selos, ay itinapon ng isang nakasaksak na hairdryer sa bathtub. Nang nagmamadaling dumating si Hayamyo sa ospital, tanging ang sanggol sa tiyan ng babae ang nailigtas ng doktor. Ang sakit, ang sakit. Tama na, itigil mo na. Galit na galit si Hayamyo at itinapon si Floor sa basement. Sa kanyang pag-iyak at daing ng sakit, siya'y pinagtawanan lamang. Isa lang naman siyang AI. At ang sakit ay pawang mga signal lang ng kuryente. Pero umaarte siyang parang inosenteng tao na nasasaktan. Talagang mahusay siyang umarte, ngunit sa puso ni Floor, pakiramdam niya ay isa siyang tunay na tao, at nasasaktan. Ngunit higit pa sa sakit, mas natatakot siyang mawalan ng atensyon mula sa kanyang ama. Dahil mula pa sa simula, nilikha siyang isang batang sabik sa pagmamahal. Binaliwala ni Hayamyo ang kanyang pagmamakaawa at takot, at tinadyakan siya papasok sa isang kahon. Pati si Risho sa likuran ay tahimik na sumang-ayon. Mula noon, hindi na muling binisita ng dalawa si Floor. Mabilis lumipas ang mga taon. Lumaki na ang batang iniwan noon. Ang kanyang ngiti ay inosente at masayahin. Parang isang sinag ng araw, na nagbigay liwanag sa madilim na buhay ng dalawang lalaki. Parang iniligtas niya sila mula sa kawalan. Parang bumalik sila sa dati. Muli nilang ibinuhos ang lahat ng pagmamahal sa batang babae. Ngunit di tulad ni Floor, si Himawari ay isang tunay na tao. Mabilis ang paglipas ng panahon. Ang batang babae ay naging isang dalagang marikit. Sa kanyang 14 na kaarawan, nagbitaw siya ng nakakagulat na tanong. Tito, totoo bang kayo ni Papa ay naging karibal sa pag-ibig? Totoo ba iyon? Saan mo naman narinig yan? Sabihin mo sa akin, please. Napakamot si Risho at umiiwas. Pero ang sumunod na kilos ni Himawari ay kaparehong-kapareho ni Floor noon. Saka pa lang siya kinabahan. Habang bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Saan kaya nalaman ni Himawari ang tungkol dito? Noong gabi ng kanyang kaarawan, nagpakamatay si Himawari, ngunit wala siyang iniwang liham. At hindi rin siya kailanman nagpakita ng senyales ng depresyon. Isang batang minahal at masayahin. Bakit niya pipiliing wakasan ang lahat? Muling binalot ng dalamhati ang magkapatid. Biglang naalala ni Risho si Floor. Nagmadali siyang tumakbo papunta sa basement. Binuksan niya ang takip. Tahimik na nakahiga si Floor sa masikip na kahon. Napapaligiran ng mga wire at surveillance cameras. Ikaw,
Ikaw ang may kinalaman sa pagkamatay ni Himawari. Anong nangyari? Matagal na tayong di nagkita, wala ka bang halik para sa akin? Ikaw ang may ginawa sa kanya, hindi ba? Ang talino ni Flor, hindi ba? Anong kalokohan yan? Halimaw ka. Sabi ko gusto kong makalabas dito. Ang batang babaeng nagmahal kay Tito, paano siya namatay? Gusto mong malaman, di ba? Lubos na binalot ng galit ang isipan ni Risho. Hinayla niya palabas si Flor mula sa kahon. Dinala niya ito sa isang wasak na lugar sa labas ng lungsod. Hindi niya matanggap na siya mismo ang lumikha sa halimaw na ito. Papatayin mo ba ako? Hindi ka isang tao. Tao ako. Takot ako sa dilim, at sumasakit din ang ngipin ko. Tumahimik ka, halimaw. Ako si Flor. Sa huli, sinunog ni Risho si Flor. At si Flor ay nag-iwan ng isang makahulugang salita. Tigilan na ang pagwawalang bahala. Kayo ang lumikha sa akin. Ito ay mula sa Wonder Egg Priority. Isang bahagi ng kwento na may kumpletong linya ng naratibo. Bilang isang AI, si Flor ay walang kakayahang pumili ng sariling personalidad. Ipinanganak siya mula sa masiglang inaasahan ng kanyang mga lumikha, at namatay sa galit na apoy ng mga ito. Walang sino man ang totoong nagmalasakit sa kanyang saloobin. Kung si Flor ang lumikha ng kasamaan, sino ang tunay na pinagmulan ng kasamaan? Maaaring sa hinaharap, kaya nang lumikha ng AI ng bawat isa. Kung ganoon, ang AI na nilikha mo